Church, kayo po ba yung klase ng tao na hanggang may gagawa kayo ng paraan? Yung para lang mangyari, yung gusto nyong gawin. Sa isang banda, maganda po ito dahil determinado po kayo sa gusto nyong mangyari. Pero kung sakali po, doon sa pagnanais mo na gawin yung gusto mo, pero wala ka nang makitang paraan para mangyari pa ito, anong gagawin nyo? Normally, sa iba po, panghihinaan na po sila ng loob. Amen. Susuko na po sila out of frustration. Kasi wala na po silang makitang any other option. At sa umaga pong ito, yan ang pag-uusapan po natin sa mensaheng pinamagatan ko pong kung wala ka nang magagawa, ano ang gagawin mo? Kung wala ka nang magawa, ano ang gagawin mo? Yung wala ka na raw magawa, may gagawin ka pa ba? Wala ka na ngang magawa. Minsan po, hinahayaan tayo ng Diyos na dumating sa sukdulan na wala na po tayong pwedeng gawin sa sitwasyon po natin. Why? Dahil meron po sa atin hanggang may magagawa, gagawin niya ang lahat ng pwede niyang gawin, hindi po siya agad pinanghihinaan ng loob. Sa katuwiran pong ito, masasabi ko na maganda sa isang banda dahil hindi po siya nagdidepende sa kanginumang tao. Pero sa isang banda rin, hinahayaan din pala ito ng Diyos na mangyari sa atin para ipakita po niya sa atin na hindi natin kayang mag-isa. At doon po natin kailangan siya. At magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa, mga pangyayari sa Biblia na dumating po sila doon sa dulo ng hangganan at tingnan po natin kung ano po ang kanilang mga ginawa at ano nangyari. Sa Exodus 14, kung babalikan po natin yung mga pangyayari sa nakaraan, kung paano po pinalaya po ng Diyos yung pong mga Israelita sa kamay po ng Egypt o ni Paraon. At ayon din po ito sa utos po ng Panginoon kay Moses na pangunahan po niya ang mga Israelita sa pag-alis po doon sa pagkaalipin. At sumunod naman po ang mga Israelita, lumakad po sila paalis ng Ehipto. Pero meron pong pagbabago na nangyari. Ito po yung teksto. Pagmamatigasin ko ang Paraon at tutugisin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya, sa kanyang mga tauhan, ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyo na ako'y si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Paraon ng ibalita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Verse 6. Ipinaghanda ng Paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwahing pandigma. Kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe, inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Piharhirot, sa tapat ng Baal Zephon. And verse 10, pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita. Nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para mamatay? Inalis mo ba kami sa Ehipto? Tingnan mo ang nangyari. Verse 12, hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin sa Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Pansinin po ninyo ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga taong nawala na ng pag-asa. Tingnan po ninyo yung paninisi ng mga taong ito doon sa mga taong ginamit lamang ng Panginoon para tumulong sa kanila.
Kasi dito po, parang si Moses ang dahilan, kaya po ito nangyari sa kanila. Si Moses po mga kapatid ay sumunod lang naman sa utos ng Diyos. Amen. Ngayon siya po ang nagigisa. At ang sabi po nila, okay na kami habang buhay, na alipin, huwag lamang kaming mamatay dito. Sa bagay na ito, mga kapatid, masasabi natin na meron po silang punto. Amen. Siyempre nga naman, sino ba ang gusto na? Mas gugustuhin ko pang maging alipin na mahaba ang buhay kaysa sa roon sa nakaalis nga ako sa pagkaalipin pero sandali ka lang naman palang mabubuhay. At ikaw naman pala ay maagang mamamatay. So hindi po sila nakahanda na mamatay. At dahil po doon, sinabi nila, mga kapatid, ito, sumagot po si Moses doon sa kanilang mga complaint. Verse 13, tingnan nyo. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na nyo makikita uli ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin. At sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo na ang mga Israelita. Mga kapatid, kapag dumating tayo sa isang sitwasyon na wala na po tayong pwedeng gawin, ito po ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. 1, humakbang ka ng may pananampalataya. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo na ang mga Israelita. Church, listen. Madali lang po ang humakbang kung may lalakaran ka. Pero sa kalagayan po nila, paano sila hahakbang kung ang nasa harapan nila ay malalim na dagat? Bundok ang nasa kaliwa at nasa kanan. At ang kaaway naman nila ay nasa kanilang likuran. At handa na po silang patayin. Ano gagawin mo? If you don't have any option, no way to turn to. Kapag wala ka nang makitang paraan o solusyon sa iyong sitwasyon, dito na po tayo magtiwala sa atin pong Panginoon. At yan po ang oportunidad ng Diyos na makakilos po sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Sumunod lang po muna tayo dun sa instruction ng atin pong Diyos. Pag sinabi po ng Diyos forward, kahit alam natin na wala tayong lalakaran, humakbang po tayo ng may pananampalataya at hayaan po natin ang Diyos, ang gumawa ng paraan ng lalakaran po natin kung saan man tayo dadalhin. Amen po mga kapatid. Kasi kung wala na po tayong makitang ibang paraan, yan na po ang ginagamit ng Panginoon para makita mo na ang Diyos mo ay meron pong kaparaanan. Amen po ba? Kasi tayo po yung tao na, as I have mentioned kanina, hanggang may magagawa kang paraan, gagawa ka. Which is hindi naman po masama iyon. Pero minsan, hindi na po tayo nagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon, kundi nagtitiwala na tayo sa ating kakayahan. At hanggang tayo ay dinadala ng Panginoon, doon sa pagkakataon na masasabi natin, wala na po tayong any other option. Kaya po ito ang nangyari po sa kanila. Amen mga kapatid. Church, when you reach that point, and you have no other option, and you cannot handle your situation anymore, you cannot even fix it, take the risk to go forward, at doon po natin makikita na sa Diyos walang mahirap. Na sa Diyos walang imposible. Gaya ng sinasabi ko, ang tao hanggat meron siyang option, siya pa rin ang may control sa kanyang sitwasyon. Pero kapag naubusan ka na ng option, si Lord na ang may control. Bakit ko po nasabi? Kasi wala ka nang pwedeng gawin. Hindi po siya gagawa ng paraan hanggat may nakikita kang paraan. Amen mga kapatid. Si Lord ang may control ng lahat po ng bagay. He is a way maker, a mountain mover, He is a miracle working God. Sa Diyos again, walang
imposible. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Base po sa karanasan ng marami, okay? Tayo po, marami na po tayong nasubukang paraan. Pero ano po ang nangyari? Tayo, we try many things. Amen. Ako personally, napakarami ko na rin sinubukan. Pero ano ang end result? Diba? And likewise, ganun din po kayo mga kapatid. Marami na rin po tayong sinubukang paraan sa sarili natin kung paano tayo makakaalis doon sa ganung kalagayan. And yet, nakita po ninyo anong naging result. So the world give us many options, but Jesus has given us no option. Why? Dahil kapag wala na tayong pwedeng lapitan at wala nang pwede pang makatulong sa'yo, doon lang natin naaalala na mayroon palang Diyos. Ang masakit, lagi po siya ang last option. Hindi po mangyari na siya po ang mauna sa option natin. Lagi natin siyang nakikita saan? Sa huli. Lagi siyang nasa huli. Yung kapag wala ka nang pwedeng gawin, wala ka nang magawa. At ito po, tingnan nyo, a good example na sasabihin ko sa inyo, pangalawang istorya ito. Sa Mark 5, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. 12 years of bleeding. At lubang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagkus ay lalong lumulubha. Verse 27. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggat sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Church, listen. Kailan po siya lumapit kay Lord Jesus? Nung wala na po siyang magawa. Si Lord po ba ang unang option o hindi? Una niyang nilapitan sino? Sino yung unang nilapitan? Ang mga doktor. Pero wala po silang lahat na nagawa. Naubos na ng babae ang lahat ng kanyang. At doon po siya umaasa na gagaling siya dahil may pambayad siya. At nang wala nang natitira sa kanya, she has no other option. Sino na po nilapitan niya? So ano pong ginawa niya? Pangalawang puntos. Gusto pa yung may arte eh. Gumapang ka na may. Kanina, anong unang puntos natin? Humakbang ka ng may pananampalataya. Gumapang ka ng may pananampalataya. Nang marinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang laylayan ng damit nito. Okay? Mga kapatid, wala kayong mababasa ron na gumapang. Pero para maabot mo ang laylayan ng damit, kailangan mo ikaw ay gumapang. At kaya ko naman binanggit na gumapang dahil wala na pong lakas ang kanyang katawan, nanghihina na po siya. Kaya gumapang siya at hinipo niya yung laylayan ng damit ng ating pong Panginoon. Listen, kung kinakailangan gumapang ka, yumuko ka, lumuhod ka. At yan ang tanging paraan para makalapit ka sa Kanya, na siyang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan, kagalingan kung meron masakit ang ating mga katawan. Mga kapatid, wala pong masama na gawin po natin ito kung ito po ang tanging meron lang tayo. Amen. Ang gumapang kung kinakailangan. So church, wala nang option kung hindi ang lumapit saan? Sa atin pong Panginoon. So ano po ang hinihintay po natin? Kailan po tayo lalapit sa Diyos kung wala na po tayong option o choice? Again, ulitin ko, siya lagi ang huli. Hindi ba pwedeng siya naman ang ating mauna? Bago humana po tayo ng ibang solusyon sa ating mga problema? Kasi naniniwala ako mga kapatid na kapag siya ang nauna, hindi na po tayo hahanap ng iba dahil siya
siya lang ay sapat na. Amen po ba? Amen po ba? Meron pong kanta dyan eh. Gusto nyo kantahin ko? First time kong gagawin ito. Ang tagal ng pinuhunan ko rito, lakas ng loob na inipong ko to. Wag nyo naman ako ipapahiya, ha? Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng... Yung nakakaalam naman, sundan nyo ko. Alam niyo ba yung kanta na yun? Hindi nyo ata alam eh. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas, mundo man ay maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Amen? Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng... All together. Pag-ibig mo'y wagas kahit magwawakas, mundo man ay maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat lamang na makilala ka ng lahat. Sabihin mo sa katabi mo, dapat lamang na makilala ka ng... Hindi ikaw si Lord ha. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Pag-aralan ko nga yung special number ko sa inyo. Di ba? Biyaya po niya ay sapat. Amen? Hindi po nagkukulang ang Diyos sa lahat po ng bagay. At tinitingnan din po ng Panginoon ko ano rin po yung kaya po nating gawin. At kapag iginibap na natin yung bagay na yon at umasa na po tayo sa ating Panginoon, again, siya po ang gumagawa ng paraan para mangyari yung bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating mga sarili. Amen? Marami ito actually. Ito pa isa. Okay? Isang istorya na nawalan po ng option. Tingnan po ninyo sa Mark 2. Kaya't nagkatipo ng napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus sa dami ng... Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Sa tingin nyo mga kapatid, normal po yung ginawa nila? At dahil wala nga po silang option, hindi po nila mailapit yung pasyente sa atin pong Panginoon, umakyat po sila sa bubungan at sinira po nila yung bubong ng bahay na hindi sa kanila. Sino ba nagpahintulot sa kanila na bakbakin po yung bubong? Church, kung sakali kaya na ito ay mangyari po sa atin, at wala na rin po tayong chance na mailapit po natin ang sarili natin sa dami ng tao, ano gagawin nyo? Tutuloy ka pa ba? O sasabihin mo sa ibang araw na lang? Saka na ako babalik. Kung wala ka nang makitang paraan, ano po gagawin po ninyo? Ano po ginawa nila? Ayaw din. Ayaw pa rin. Sundan nyo na lang ako dyan sa itaas. Ano po ginawa? Umakyat ka ng hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. May nabasa po ba kayo dito sa binasa natin na umakyat? May nabasa ba kayo? Wala. Wala po dyan yung word na umakyat, pero obvious naman, kaya ka nasa bubong. Amen po ba? Hindi kailangan inilalagay yung salita para lamang po i-emphasize yung bagay na nangyari. Napakabigat naman po na nasa bubong sila, yung palang bubungan, hindi mo kailangan umakyat. Pagtapak mo pala, bubungan na.
Ba, hindi po ganon. Amen. So, umakyat. Amen. Now, ano po ang mensahe na makukuha po natin dito? Kung wala na po tayong option, dahil sa mga hadlang, balakid sa daraanan natin, umakyat po tayo. Ang ibig kong sabihin, itaas po natin yung level ng ating pong pananampalataya. Kung ang hadlang ay nasa ibaba, umakyat ka at doon mo magagawa yung hindi mo magawa nung ikaw ay nasa ibaba. Amen? I-level up mo yung pananampalataya. Tulad po ni Sakeo, nang hindi po niya makita si Jesus sa dami ng tao, ano po ang kanyang ginawa? Umakyat po siya saan? Sa puno. Ang maganda sa ginawa po niya, hindi lang po siya nakakita sa kanya. Okay. Ang maganda po ito, hindi lamang po siya ang nakakita kay Jesus, kundi mismong si Jesus ang nakakita saan? Sa kanya. Kung sa tingin nyo, hindi siya umakyat, makikita kaya siya? Neither hindi niya makikita si Jesus. So ang ginawa niya, umakyat po siya, hindi rin ordinaryo. Bakit? Sapagkat si Sakeo ay kilalang tao. Okay? Hindi po siya ordinaryong tao. Mayaman po si Sakeo. Opisyal si Sakeo. At hindi gagawin ng isang taong kilala na aakyat sa isang puno ng sikumoro para lamang makita ang Panginoon na daraan doon sa lugar na kung saan po siya umakyat. Ano ibig kong sabihin? Kinalimutan po niya kung sino siya bilang siya. Makita lang niya yung pong hinahanap niya na siyang magbibigay ng kaligtasan sa buhay po niya. Amen? Tingnan po niyo ito. Bukod tangi lang po siya ang nabigyan ng Diyos ng atensyon. Hindi po siya ang sadya ng Panginoon nung siya ay naglalakad. Naglalakad ang Panginoon patungo somewhere. Hindi ho ang intensyon ay puntahan si Sakeo. Pero tingnan po ninyo, nung wala po option si Sakeo para makalapit sa Panginoon, siya po ang gumawa ng isang paraan na hindi ordinaryong kaparaanan. Umakyat po siya sa isang puno para lang siya makita at makita niya ang ating Panginoon. To be honest, no, hindi po ine-expect ni Sakeo na makikita siya ni Jesus. Sold out na si Sakeo na makita lang niya si Jesus. Okay? Masaya na po siya na makita si Jesus na dumadaan. And for him, that is enough. Pero ang maganda, nakita ng Diyos yung effort ng taong ito. At hindi ito pwedeng baliwalain ng Panginoon. Kaya nga ito, tingnan nyo. Kung may option si Sakeo na makalapit sa Panginoon sa baba, sa tingin nyo, makukuha niyang umakyat? Hindi. Nakita niya? Yung hindi mo normaling ginagawa, ay pwede mo palang gawin kapag nawalan ka na ng option. At doon mo rin makikilala yung kakayahan mo, yung sarili mo sa isang bagay na pwede mo palang gawin kapag wala ka nang pwedeng magawa. Amen, kapatid? Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi natin nagagawa noon. Pero nung may dumating na pangyayari sa buhay mo, doon mo lang siya nagawa. Bakit? Sapagkat wala na tayong option. And favorable po yung sa atin. Minsan, tinitingnan lang natin yung circumstance, yung pangyayari, pero hindi po natin alam na doon lang pala tayo dinidil ng Panginoon doon sa circumstance na yon para makita mo sa sarili mo na meron kang pwedeng gawin na hindi mo nakikita noon nang wala pang nangyayari sa buhay mo. Amen, mga kapatid? May kwento nga dyan eh. Pastor, okay? Siyempre, hindi naman po lahat ng pastor laging perfect, di ba? Minsan po nagkakamali din eh. Eh, nagpipreach siya about dito. Sipin nyo, sumigaw po yung pastor. Sabi po niya, Lazaro, bumaba ka! Nagulat yung miyembro. Sabi niya, ba't si Lazaro? Si Lazaro yung namatay. Di ba siya yung binuhay ng Panginoon? Eh, ang pinabababa niya si Lazaro. Sabi ng mga miyembro,
Pastor, hindi po si Lazaro, si Sakeo. Di napapahiya na yung pastor. Tama kayo. Kaya nga pinabababa ko si Lazaro dahil si Sakeo ang dapat naroon, hindi si Lazaro. Nakita nyo kapatid? Para lamang makaalis doon sa kahihiyan. Lazaro, bumaba ka! Nung mapahiya, hindi ka para dyan. Si Sakeo ang para dyan. Hindi na ako magkukwento sa inyo. Hindi naman pala kayo kumakabig. Amen. Palapag nga natin ang Panginoon. Hindi talaga ako magkukwento. Ayoko na. Ito pa po ang isang istorya. Nawala rin po ng option. Lucas 15, verse 12. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay niyang lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Verse 15. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Tingnan mo, yung dating mayaman, mariwasa sa buhay, ngayon nag-aalaga na ng baboy. Ibig sana niyang punuan ng kanyang pagkain kahit ang mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nung mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. Mga alila ng aking ama. Ibig sabihin yung tatay niya may katulong. At kapag ikay may katulong, maaluan ang buhay, hindi. Maaluan. Samantalang yung anak ay nangangatulong. Dahil sa maling naging desisyon. Amen. Ano sabi ngayon? Samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito, nagdesisyon. Wala nang option. Amen. Babalik ako sa kanya, sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Nawala na ang lahat sa kanya. Money, friends, and privilege ng isang anak. Wala na po siyang option. So ano naging desisyon niya? Bumalik saan? Bumalik sa kanyang ama. Why? Dahil wala nang may gustong tumanggap sa kanya. Wala na rin siyang iba na pwedeng puntahan. Wala na rin siyang pwedeng kainin. Nakita po ninyo, at the end of the day, babalik ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, babalik ka rin. Amen? Babalik ka rin. Okay. Now, Diyos pa rin ang maaalala mo. Diyos pa rin ang tatawagan mo. Sa Diyos pa rin ang babalikan mo. Amen. Ito po yung pangilan na ba itong teksto? Pang-apat, mga kapatid. Plus. Puntos natin. Bumalik ka sa Kanya ng may pananampalataya. Bumalik ka sa Kanya. Babalik ako sa Kanya. At sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Mga kapatid, alam niyo po ba na masakit din pala sa damdamin ng kahit na sino na nakikita ka lang kapag wala na silang malapitan? Nakikita ka lang kapag wala na silang magawa para sa sarili nila. Mahalaga ka lang sa kanila kapag may naibibigay ka. Naalala ka lang nila kapag wala na silang option. Kailan po niya naalala na bumalik sa kanyang ama? Nung wala na po siyang makain, nang wala na po siyang pera, nang naghihirap na siya sa kalagayan po niya. Mga kapatid, tayo po, kailan nating iisipin ang magbalik? Naniniwala po ako, mga kapatid, tanggapin niyo man po ito o hindi. Isang araw, lahat po tayo lalapit sa Diyos. Hahanapin natin ang Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos.
So ito po ang ibig kong sabihin sa bawat isa po sa inyo. Lalapit ka rin naman pala sa Kanya, de ngayon na. Hahanapin mo rin lang naman pala siya, de ngayon na. Hihingi ka rin pala ng tulong sa Kanya, then ngayon na. Huwag po kung kailan wala na po tayong option, saka natin naalala ang Panginoon. Masakit po ito sa damdamin ng Diyos na lagi na lang sa huli natin nakikita at hindi sa una. Matthew 6:33, sino nakakaalam? Seek ye first. Seek ye first. Ibig sabihin, unahin natin siya bago ang iba. Church, kung kinakailangang humakbang ka, gumapang ka, umakyat ka, magbaglik loob ka sa Kanya, gawin po natin ito ngayon at huwag nating hintayin na dumating sa atin na wala na po tayong option, saka natin maaalala ang atin pong Panginoon. Amen, mga kapatid. Kailan ipinapaalala sa atin na alalahanin natin ang Diyos? Kailan? Deuteronomy 8:12. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, marami ng alagang hayop at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag ninyong kakalimutan na si Yahweh. Verse 18, alalahanin niyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. Alalahanin ninyo siya. Kailan? Sa panahon ng kasaganaan at hindi sa panahon ng hindi kung kailan wala ng option, doon na lang natin naalala ang Panginoon. Sa mga ngaral chapter 12, mga kapatid, verse 1, sabi roon, alalahanin mo siya sa panahon ng iyong kabataan, hindi sa panahon ng iyong katandaan. Alalahanin mo siya bago manghina ang iyong katawan. Alalahanin mo siya bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago mawala ng pandinig. Yan ang tamang oras at kalagayan ng pag-aalaala sa Diyos. Hindi kung kailang wala na sa atin ang lahat. Amen, mga kapatid? Doon natin naiisip ang Diyos. Doon natin naalala na meron palang Diyos. Lagi po siyang huli ang option. Wala. Dahil wala tayong ibang option. Wala. Lagi na lang siyang huli. Nakakalungkot. Nasasaktan din pala ang ating Panginoon sa ganong klase ng atin pong estilo. And here is my conclusion. Ulitin ko lang po mula yung binanggit ko. When we don't have any option, humakbang ka, gumapang ka, umakyat ka, bumalik ka. Okay? Bumalik ka na sa Kanya. At ito po ang sabi ni Moses, mga kapatid. Lakasan ninyo ang inyong loob. Encouragement, amen? Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot. Huwag daw tayong matakot na humakbang, umakyat, gumapang kung kinakailangan, magbalik kahit may kahihiyan. Dahil damirpak na umalis po siya, dapat po kanya na itong tinayuan. Pag ako'y umalis, sisiguraduhin kong hindi na ako babalik. Dahil nakakahiya na umalis ka tapos ay babalik ka. Nakakahiya po yun. Okay? Pero dahil nga po, okay, hindi naman masama ang bumalik, pero doon mo makikita yung kababaan ng kanilang loob. Na kahit pwede silang mapahiya, dahil yun ang kinakailangan nilang gawin. Ang bumalik po sila kung saan po sila nanggaling, yun ang ginawa po nung pong prodigal son. Babalik ako sa akin pong ama. And here is the point, mga kapatid. Ito po yung number 14. Tingnan lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Wala kayong gagawing anuman. Kundi alin? Ang magtiwala sa Diyos at manampalataya sa Diyos. Because He is our option. Amen. Siya ang atin po talagang dapat na nilalapitan. Dapat na pinupuntahan. Sa panahon na wala ka nang makita pa. Okay na rin pala sa Panginoon kahit huli siya. At least nakita mo pa rin siya. Amen. Pero kung may magagawa tayo, wag natin siyang ilagay sa huli. Ilagay po natin siya sa una. At doon natin makikita kung paano pwedeng gumawa ng paraan ng Diyos sa isang bagay na hindi natin kaya para po sa atin pong mga sarili. Amen? Ulitin ko, mga kapatid, if we don't have any other option, what will you do?
ano gagawin nyo? Tinuro ko na po sa inyo. Mga kaparaanan na ginawa po nila nung sila po ay umabot doon sa sukdulan. Hindi ho ordinaryo ang lahat ng kanilang ginawa. Amen? Umakyat, gumapang, lumakad sa hindi mo nakikita kung saan ka. Sipin mo, dagat, hahakbang ka, may tubig, malalim. Risk po yun, mga kapatid. Lahat ng yon may risk. Pero kailangan po natin gawin sapagkat doon nating mapapatunayan na kapag humakbang tayo na may pananampalataya, umakyat tayo na may pananampalataya, at ano siya? Magbalik loob tayo na may pananampalataya, at yung isa, lumakad tayo na may pananampalataya. Doon lang natin makikita na sa Diyos, mga kapatid, lagi siyang merong kaparaanan para mangyari ang kanyang kalooban sa atin pong mga buhay. Amen? So, tiwala lang at pananampalataya sa Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo.